This is the proper way to ignore a guy para mas lalo kanyang papahalagahan. As I promised sa last video ko, pinaintindi ko sa inyo ang dapat nyo maintindihan sa ignoring strategy para maging effective. Ngayon naman ay tuturo ko sa inyo ang proper way na kung paano mo i-ignore ang isang lalaki para ma-inlove siya sa'yo effectively or para iparamdam niya yung pag-aalaga niya sa'yo. And this is very effective. So, kung gusto mong malaman, let's go! Sa mga kaibigan natin na gustong maintindihan ano ba ang ignoring principle or ignoring strategy, ano ang dapat nyo maintindihan para maging effective ang pag-ignore, please visit my YouTube channel or my Facebook page, andun lang po. Okay? But anyway, without further ado, simulan na natin ang proper na way to ignore a guy. In a way to make him love you more, to make him care for you. Okay? Proceed na tayo sa number 1. Sometimes say no. Sa panahon ngayon, na lagi tayong naghanap ng attention, ng sympathy, ng love and care ng ibang tao, especially ng partner natin, nakakalimutan natin to say no. Nakakalimutan natin na merong magandang naidudulot ang salitang no sa relationship. Kasi whenever that you say no, it means you have also the authority over your life, over your situation, over your body, over your mind. You are not being controlled ng partner mo. It means, kapag sinasabi niyong no sa aming mga lalaki, nasisense namin ang strength sa inyo. Nasisense namin na hindi kayo uto-uto or hindi kayo mahina. At the same time, whenever you say no, sabi ko nga sometimes, not all the time. Whenever you say no, it means sa amin din, kailangan namin na mas mag-pursue pa. Kailangan namin na mas galingan pa para mapa-oo ka namin. Kasi feeling namin kapag ikaw yung babae na hindi madaling mapa-yes, we need to put extra effort. It means in that way, andun na yung pagiging hunter instinct namin. Mas we put some effort, we put some isip-isip para lang magawang isang bagay to attract you, to get your yes. And in that way, mas lalo kaming nai-inlove sa inyo. Kasi nakikita namin na ikaw yung babae na hindi low value. Ikaw yung babae na worth it ipaglaban, worth it pahalagahan because you know or you learn to say no. This is very dangerous when wala kang time or wala kang kakayahan na magsabi ng no sa partner mo. Panay ka yes, trust me, there will come a time na umay siya sa mga yeses mo. Trust me, sa una lang po masarap ang yes, ang palagi mo siyang binibigyan. Darating at darating yung time na wala nang kwenta o wala nang halaga yung mga yeses mo sa kanya. Bakit? Hindi na niya pinagtatrabahuhan na, hindi niya na nilalagyan ng more effort, extra time para makuha ang yes mo. It means wala nang value sa kanya. That is why it is very important to say no sometimes. So, proceed na po tayo sa number 2. Ay. Make him think that you are not like the other girls or women. Do something para mapaisip niya na hindi ikaw yung tipo ng babae na tulad ng mga ex ko or yung mga nakilala ko. Sabi ko nga kanina, number 1, learn to say no. The more you say no, mararamdaman na niya na hindi ikaw yung babaeng easy to get, babaeng tulad ng ibang babae. So, may papakita mo sa kanya that you are special, that you are not common whenever na nagiging unique ka. Whenever na nagiging totoo ka sa sarili mo. Totoo ka sa kanya. Don't fake your attitude. Don't fake your behavior. Don't fake. Be real. Even your financial statement, don't fake. Para mo lang magmukha ka na may kaya. Don't fake. Be real. Maging totoo ka sa kanya. Maging totoo ka rin sa sarili mo. And become that woman na napaka-special sa kanya. Nahahanap-hanapin niya na hindi katulad ng ibang babae. Yung ibang babae man, ang hinahanap sa kanya ay pera, make sure na hindi yun yung ibigay mo sa kanya. Kundi dapat ang ibigay mo sa kanya is that peace, respect, support, help. In this generation, sex is very common. Especially outside marriage. And, you know, alam nyo, kilala nyo ako, I disagree. Sex outside marriage, but I don't judge you. Ngayon, kung ang common ng babae is that madali lang ang sex na makuha ng mga lalaki, please, sa'yo hindi po sana ganun. Make sure na maging married pa kayo, mag-asawa kayo before mo na ibigay ang sex. Because you are not common. You are someone special. Hindi tulad ng ibang babae. What makes you think na trato ka na special
kung ikaw naman ay hindi special sa kanya. Hindi special sa sarili mo din mismo. Show him that you are not like the other women na naging ex niya, na nakarelasyon niya. You're special because you are special. Okay? Proceed na tayo sa number 3. Okay. Don't tolerate his mistakes. Kapag ini-ignore mo siya, i-ignore mo siya sometimes because you don't want na lumaki siya or magtagal kayo sa relationship na isa siyang batugan, na isa siyang spoiled na boyfriend, spoiled na asawa. In that way, pinapakita mo that hindi mo tinotolerate siya or you are not that woman to mess with. Dapat lahat ng mistakes niya, meron siyang consequences na haharapin. Or dapat merong consequences na napapakita mo. Kasi kung tinotolerate mo, sabihin mo ngayon lang naman yan, maliit lang naman yan, yung maliit lumalaki. Hindi ko sinasabi na sobrang judgmental ka or i-judge mo siya na wala na siyang time magbago or napaka-stricto mo na. But make sure that through your ignoring, ipakita mo sa kanya na hindi tama yung ginawa niya sa'yo, hindi tama yung pananakit niya sa'yo, hindi tama yung masasakit niyang sinabi sa'yo, hindi tama yung aktan niya sa'yo. Of course, always respect your partner, but ignore mo siya to show na hindi tama yung kanyang ginagawa. And in that way, malaki yung chance na ayusin nga niya ang kanyang sarili, ang kanyang ginagawa. Good for you in your relationship. Ito, number 4, napakahalaga na ito. And this is secret weapon sa totoo lang. You're blessed dahil nakarating ka sa part nito. Ignore his immaturity. Rather, give him peace, respect, care, support, and help. Kasi sometimes, tayo, pinapatulan natin yung immaturity ng partner natin. Kahit na alam natin na immaturity niya lang yon, hindi mo dapat patulan, hindi mo dapat sinasakyan. Kundi sometimes, i-ignore mo yung kanyang akta na ganun. Sabi ko nga kanina, of course, wag nyong itolerate yung kanyang mistakes. But sometimes, my time or my part din sa kanya, case by case, that you need to ignore or hindi mag-focus sa kanyang immaturity, sa kanyang pag-akta na parang bata sometimes, kundi mag-focus ka na magbigay sa kanya, unang-una sa lahat, peace. Ito yung number 1 hahanapin ng isang lalaki sa piling ng babae. Kung merong peace, kung walang maingay or walang, nang-aapak sa kanya, nang-down sa kanya, peace. Okay? Yung atmosphere na kapag umuwi siya or kasama ka is that merong peaceful na atmosphere. Peace ang bigay mo sa kanya. Respeto. Gustong-gusto ng lalaki na mag-stay sa mga tao or sa partner na alam siyang irespeto. Alam ng babae na irespeto yung authority niya, yung leadership niya, yung kakayahan niya. Okay? Next, support or help. Sa aming mga lalaki, hindi po porke nagbumukha kaming matibay na kaya namin lahat. We need someone to support us. We need someone to help us. Doon kami nag-stay. And of course, ang pinaka-the best sa lahat, isa sa pinaka-the best is that a healthy atmosphere. A healthy environment. Yun yung dapat mong ibigay sa kanya. Despite na sometimes nagiging immature, nagiging iyakin, palampasin mo na mga bagay na yun. Kasi kung naintindihan mo mga bagay at hindi mo pinapatulan, it means ikaw ay mas matured. Okay? Palampasin mo na. Kung alam mo na, maturity niya lang, kung alam mo na maliit lang naman na bagay, palampasin mo na. Kung hindi naman big deal, palampasin mo na. Of course, andun din yung sinabi ko kanina, maliit lang, maliit. Case by case po ito, kaibigan. Paganahin mo po yung utak mo. Case by case po ito, kaibigan. Okay? Yung mga malilit na hindi mo pinapalampas, like for example, nag-cheat siya, flirt siya sa iba, huwag mong palampasin yon. Pero yung mga bagay na, sometimes nagagalit siya, naiinis siya sa mga malilit lang na bagay, palampasin mo na. Mature, pagod lang yan sa trabaho. Are you getting it? Please, ladies, I am encouraging you na paganahin nyo din sometimes yung kukote nyo. And last but not the least na dapat nyong gawin, or in this way, parang pinapakita nyo na ini-ignore nyo siya in a way na hindi naman siya direct, is that you should become a woman of focus. Mag-focus ka, unang-una sa lahat, relationship mo kay Lord. There's no other relationship that we should be nurturing the most except the relationship with our Lord Jesus Christ. There's nothing. I-nourish mo yun. You need to always draw near unto Him. Learn from Him. Experience His presence. Know our Lord Jesus Christ. Relationship
or you need to focus sa relationship, of course, sa kanya, sa families mo, sa friends mo, of course, sa katrabaho mo, sa business partners mo. Ang point ko lang dito, dapat ikaw yung babae na alam mag-focus. Hindi yung social medias maghapon, cellphone maghapon. You know, please, mag-focus ka sa ibang bagay, building your relationship, building your businesses, building yourself, your skills. You should become the woman of focus. Sometimes kapag sobrang busy na kayo, ang dating sa aming mga lalaki is that parang ini-ignore nyo kami indirectly. So, it is very, very important, kapatid, that you should become the woman of focus. Focus sa goals. Focus sa dreams. Focus sa gusto mong ma-attain sa buhay more than your relationship with your man. In that way, he will chase you. Makikita ka niya ng isang high-value woman. Papahalagahan ka niya, and trust me, gagawin niyang lahat, huwag ka lang mawala sa kanyang buhay. So that's it. Abangan nyo, meron pa tayong next na video about ignoring, kung ano ang proper na way to ignore a guy para masaktan din siya. So kung excited ka, gusto mong malaman, make sure na mag-subscribe and follow this page and share this video, and wait, next right after this video, i-upload ko na. So that's it. Good day.